Sa kuhang ito ng isa sa mga pasahero, kitang binubuksan na ang bintana ng tumirik na tren bago magsantolan Annapolis Station. Nawalan daw kasi ng aircon at ilaw ang tren. Hindi kita sa video pero nakaamoy umano ng usok ang mga sakay at 2 beses nakarinig ng pagputok. Bago nito, nagkaaberya sa biyahe sa Shaw Boulevard Station nang biglang umanong huminto ang tren kaya natumba ang mga pasahero. Humingi ng paumanhin ng pamunuan ng MRT3, anila. Nawala ng traction ang unang bagon ng tren na pa-northbound. Sabi pa nito, matagumpay nang nahila ang tren papuntang Santolan Station at sasailalim sa pagsusurik. Ligtas din anilang nailipat ang mga apektadong pasahero sa kasunod na tren. Balik normal na rin ang kanilang operasyon. Pinalagan ng National Historical Commission of the Philippines ang kumakalat na maling impormasyon sa mga Chinese social media na dating bahagi umano ng China ang Palawan. Hindi ito totoo at walang ebidensya sa kasaysayan. Nakatutok si Chino Gaston. Ikinakabahala ng mga ahensya ng gobyerno ang post na kumakalat sa mga Chinese social media. Ang sinasabi kasi, dating bahagi ng China ang isla ng Palawan. Ayon pa sa post, dati raw tinawag ang isla na Zhanghe Island. Ipinangalan sa isang Chinese explorer na naglakbay sa Asia mula 14th hanggang 15th centuries. Kaya dapat daw ibalik sa China ang teritoryong ito ng Pilipinas. Pinalagan ng National Historical Commission of the Philippines ang maling impormasyon na tila nagkukondisyon daw sa kaisipan ng mga Chinese. By conditioning their public, conditioning yung mga citizens nila to slowly accept na Palawan might be part of their territory. Kumbaga, they're forming mindset na maging acceptable if later on in the future, biglang pati Palawan, mismong probinsya ng Pilipinas, mainland, i-claim na nila. Sabi ng NHCP, walang historical evidence na nakarating nga si Zhanghe sa Pilipinas na noy nasa ilalim ng soberenya ng mga sultanate ng Mindanao, Visayas at Manila. At kahit pa nakarating ito, hindi pa rin ibig sabihin na pag-aari na ng China ang Palawan. Hinala ng NHCP, may kinalaman pa rin ito sa pag-aangkin ng China sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. By disclaiming yung parang legality of Palawan as part of the Philippines, tinatry nilang tanggalan tayo ng upuan sa basis to claim yung mga territories natin in the West Philippine Sea. Ang National Security Council itinuturing pa ring bahagi ng pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa Pilipinas kaugnay ng laban para sa karapatan sa West Philippine Sea. We hope na walang kinalaman ng Chinese government dito, although we cannot conclusively determine that as of now. Ang masasabi lang natin is it is not coming from official Chinese sources. Hininga namin ng komento ang Chinese Embassy tungkol sa issue pero hindi pa sila sumasagot sa aming katanungan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. 13 pugante mula China ang hawak na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Galing umano sila sa malalaking pogo hub at lumipat sa mga mas maliliit kahit may pogo ban na. Nakatutok si Rafi Kima. Nakalusot man sila sa kanilang mga kaso sa China, hindi na nakalusot ang mga Chinese fugitives na ito sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kabilang sila sa mga nahuli sa operasyon ng Pasay LGU at PAOK sa One Wheels Condominium sa Pasay noong nakaraang linggo. Nang isumiti ng PAOK ang pangalan ng mga Chinese sa kanilang embahada, doon na nadiskubring wanted ang mga ito sa China. Ganyan yung ginawa ng Chinese Embassy. Kinuna nila ng biometrics and then naglabasan na yung mga totoong pangalan nitong mga to. And then yung criminal activities nila lumabas na rin doon. Wanted sa China ang 13 Chinese sa mga kasong cryptocurrency at investment scam at paggamit ng mga ipinagbabawal na messaging apps sa China para sa kanilang illegal na aktibidad. Ay kinababahala ng PAOK paano nakapasok ang mga ito sa bansa sa kasagsagan ng POGO operation. Especially those with red notice or may blue notice na yung mga yan or wanted ng Interpol, automatic pagpasok dito yan. Mag-red alert na kagad eh. So since wala silang dokumento nung pumasok dito, malamang pwedeng nag-backdoor sila or they use other means to get in our country.
Nakikipag-ugnayan na raw ang PAOK sa Bureau of Immigration para sa backtrack investigation. Nadiskubre din ng PAOK ang ibang nakatakas sa malalaking Pogo Hub sa Bambantarlac at Porac sa Pampanga, lumipat sa mas maliit na Pogo operation sa Pasay. Yung isa doon, yung parang bugaw ng mga babae. The other one, may naituro rin ng isang witness natin na involved naman sa pag-torture o pananakit. Prioridad daw ngayon maipa-deport ang mga ito pabalik sa China. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Bistado sa Bulacan ang mga tsinelas at sandals na ginaya lang umano sa isang kilalang brand. Arestado ang 4 na Chinong may-ari umano ng warehouse na gumagawa nito. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa bisa ng search warrant, pinasok at hinalugog ng PNP-CIDG ang mga warehouse na ito sa Mekawayan, Bulacan. Inireklamo ang mga ito ng isang kilalang brand ng tsinelas at sandals dahil sa paggaya umano sa kanilang produkto. Nirereklamo nila na ang kanilang mga produkto ay ginagaya ng kumpanyang to at sila ay nag-apply ng copyright infringement complaint. Bukod sa tatak ng brand, ay gayang-gaya rin umano ang disenyo ng kanilang mga footwear pero di hamak na mas mura sa original brand. It's still short-changing the public kasi hindi naman lahat ng bumibili niyan ay nakakaalam na yan ay peke. There's a possibility na i-distribute nila yan as originals. Aabot sa 75 million pesos ang halaga ng mga nasabat na pekeng produkto. 4 na Chinese national na nagmamay-ari umano ng nasabing kumpanya ang inaresto. We are conducting background investigation of these people para malaman kung may iba pa silang involvement sa mga business dito sa Pilipinas. Kumpiskado na ang mga produkto. Isinara pa ang mga nasabing warehouse na napag-alamang walang business permit. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines ang mga suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pag-aaralan ng palasyo kung may mas malalim pang dahilan ang pamimigay ng donasyon ng mga grupong iniuugnay sa pang-espiya umano. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sunod-sunod na mga nauhuli umanong espiya ng China sa mga nakaraang buwan. Ngayon ayon sa ulat ng Reuters, lumalabas sa ilan sa kanila ay bahagi ng mga grupong nag-donate ng mga motorsiklo sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Kabilang ang Maynila na nakatanggap ng 10 motorsiklo para sa Manila Police District noong 2022 na nagkakahalaga ng kabuang 145,000 pesos. Gitang City Hall, wala silang nakitang mali na mga panahong iyon sa donasyon. Hindi naman daw nakatanggap ng cash donation ang tanggapan ng alkalde maliban sa mga motorsiklo. Wala na raw sumunod pang donasyon, proyekto at pakikipag-usap na naganap. Pinag-aaralan na rin ito ng palasyo lalo't lumalabas na may iba pang lokal na pamahalaan ang nakatanggap ng donasyon mula sa grupong iniuugnay sa pang-espiya. Wala pong masama if it is done in good faith. So kung ito naman po pala ay parang ibinigay, pero merong kakaibang dahilan for that, kailangan po nating imbestigahan yan. Ibang usapan niya kung ang mga donasyon ay naging dahilan para makakuha ng padrino sa pulisya na nagamit para sa kanilang mga iligal na gawain. Hindi po yan pababayaan ng Pangulo. Talaga po kapag ganyan ang balita at nakarating sa atin yan, kailangan po talagang imbestigahan yan. Hindi po ito dapat palampasin. Ang NBI naniniwalang paraan ng mga donasyong ito ng mga espiya para palabasing lehitimo sila at mapalapit sa mga opisyal at makakuha ng impormasyon. Sila ay, yung mga tao na yun ay sleepers, ika nga, no? At to justify their stay here in the Philippines, may semblance ng meron silang magandang pakay, nagtatayo sila ng civic organization kuno, or yung iba nag-asawa na dito. May panganib umano sa national security ang mga sleepers na nagpapanggap na civic organizations at nakikisalamuha sa mga government officials. That is their scheme. Yun ang style nila para maka-come out sila openly sa community and mingle with our officials. Ganun po. Napaka-delikado po nun. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.
full of gratitude si Bianca Umali sa pag-celebrate niya sa kanyang birthday with family and friends. May sweet message rin para sa birthday girl ang kanyang significant other na si Ruru Madrid. Makichika kay Lars Santiago. Cheers to a quarter of a century. Channeling her sangretera role, si Bianca Umali sa kanyang birthday celebration, suot ang isang brown dress fit for a lady. Caption pa ni Bianca, lubos ang kanyang pasasalamat sa mga biyayang natanggap sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan at napagtagumpayan. Stunning silver era ang peg ng kanyang birthday celeb na dinaluhan ng closest friends sa industriya. Bukod sa candlelit dinner, na highlight din ang mala Fly Me to the Moon na decoration ng venue. Teary-eyed pa nga siya habang kinakantahan ng happy birthday song. Isa sa mga nakisaya sa party, si Kapuso primetime princess Barbie Forteza. Hanga raw si Barbie sa ganda ni Bianca, inside and out. Bumati rin si prinsesa ng City Jail star Sofia Pablo, Paulo Contis at Rere Madrid. Gayun din ang iba pang Kapuso stars gaya ni primetime queen Marian Rivera. Kalakip ng ilang snaps mula sa birthday celebration at isang sweet video. Binati ni Ruru Madrid ang kanyang #1 cheerleader, ultimate crush at kanya raw greatest blessing. Sabi ni Ruru, walang hanggan ang kanyang pasasalamat kay Bianca na nagbigay kulay at kahulugan sa kanyang buhay. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. At iyan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Sa ngalan ni Ia Arellano, ako po si Janina Chan. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Janina. Thanks, Janina. Salamat. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.